Hello guys, good morning! Today is Sunday mga kaibigan. Current time is about 8:30 in the morning. Nandito naman po kami ni Briton sa aming allotment dahil ay magandang weather. Malamig po siya, early on is about 1 degree pero lumabas na po yung araw, 4 degree na siya. So, ipapakita namin po ni Briton yung mga kaganapan po during springtime yung aming allotment. Ayan, dahil nag-frost po kagabi, ayan may konting frost po yung ang dahon ng ating tulip na tumutubo na din po sila mga kaibigan. Pero hindi siya maganda yung tubo niya talaga, hindi katulad last year. So ayan, nag-say hello si Briton sa inyo. 4 raised bed po ng tulip yung tinaniman namin ni Briton last year. Kung naalala nyo po yung aming video, nagtanim po kami o nagripat po kami ng aming tulip bulb kasi nung during summertime last year, pinangtanggal na po ni Briton yung mga bulb ng tulip namin doon sa pathway. Tapos kinip niya na lang po para hindi po siya masira. So, nung last year, November time, mayroon po akong vacation. Ayan, tinanim po namin dyan. Pero dahil sa sobrang lamig po last night, ayan, nagka-frost po yung ating tulip flowers. Pero may tumutubo na din po siyang mga bulaklak. Pero yung sa iba, ayan, tinuturo ko po mga kaibigan, dyan na po namin dati tinanim yung mga tulip flowers. Kaso lang, tumubo yung iba doon sa pathway. Tapos, yung ibang raised bed mga kaibigan, parang mayroon siyang patches or kalbo-kalbo kasi yung iba hindi tumubo yung tulip bulb na tinanim ko. Makikita nyo naman kung saang parts ng raised bed na hindi tumubo yung ating mga tulip bulb. Si Briton po yan nagtanim. Ako po ay during that time nagtanim po ako ng tulip. Nilalagyan ko po ng 3 o 2 bulb bawat butas ng soil. So ayan po, malamig talaga yung panahon, kaya tingnan nyo naman po yung ating tulip leaves. Ayan, may mga kunting bulaklak na din siyang tumubo. So, mamukadkad po yan yung tulip flowers natin. Mga ano siguro yan, mga end of March or leading to April time. Ayan. Kung kayo ay matagal na nagsubaybay sa aking channel, ayan mga kaibigan, marami talaga akong mga tulip flowers na tinanim sa allotment. Every year po yan siya namulaklak mga kaibigan. So dahil po ay mayroon pong plans or gagawin si Briton doon sa pathway, kaya't nilipat namin yung mga tulip bulb dyan. So, at least naka-4 na raised bed kami. So, ang gagawin lang namin today mga kaibigan, mag-tidying up and then i-update ko kayo sa mga tanim-tanim namin dito. Besides sa mga tulip plants, marami na din si Briton na ginawang mga raised bed, mga kaibigan. Pinakita ko dito sa pathway na ito, may naiwan pang tulip bulb na hindi namin nakuha sa soil last year. Kusa na siyang tumubo at saka mayroon pa sa gilid na mulaklak na nga mga kaibigan. Marami na din pong ginawang raised bed si Briton. In the moment, makalat po yung aming allotment. Kasi ano pa, sobrang lamig pa at yung iba po ay hindi pa nakapag-umpisa cultivate ng soil, yung mga kapitbahay namin dito sa allotment. Pero may mga ginawa na din sila pong mga punla, nagtatanim na din po silang punla ng ang kanilang itatanim this summer. So ayan, pinapakita ko po sa inyo, si Briton po ay naglinis na po dyan sa soil na iyan kasi itataniman niya daw ng sweet corn. I-direct soil niya po yung sweet corn, hindi na katulad last year nandoon sa raised bed. This part naman nakikita niyo may mga tulip plants pa dyan. Diyan niya itatanim ulit yung kanyang punlang sweet peas kasi maganda yung soil dyan. Si Briton po ay nag-sprinkle po ng
seeds ng onion dyan sa raised bed na ito. Tapos mayroon po siyang tinanim na garlic. Tumubo po guys. Pinatanim ko yan sa kanya last year. Kaso lang, first time ni Briton nagtanim ng garlic. Buong garlic po na tinanim niya. Tinambak niya lang po sa soil. So tumubo na po siya. The best po talaga mga kaibigan, itatanim during winter tapos tabunan ng dahon or hay. So ipinapakita ko po sa inyo yung mga runners ng strawberry na mga babies na nandyan na naman po tumubo sa gilid ng aming raised bed. Naglinis na din po siya ng raised bed ng mga strawberries and then mga babies runners ng strawberry nandyan. Tapos nagtanim din si Briton ng mga small daffodils dyan sa paso and more flowers. Hindi ko alam kung anong flowers na ito. Ayan, yung purple, hindi ko din alam yan. Sinabi ni Briton pero nakalimutan ko. So ito po, pinakita ko po sa inyo yung kaganapan na mga ginawa ni Briton, pagtatanim o pagpupunla sa mga seeds. Ayan, may mga silis siya dyan, peas, sunflower, may beetroot, may leeks, may onions, and more pa mga seedlings mga kaibigan. Hindi ko sure kung ano pa yung mga pinagtatanim niya dyan, pero marami siyang ginawa dyan. Pasensya na po kayo mga kaibigan, ma-untidy talaga o magulo yung aming greenhouse. Ganyan talaga si Briton kumilos dyan sa greenhouse. Wala siyang pakialam kahit makalat. Ayan. So, ang reason niya kasi ay dudumihan lang daw. So, ayan guys, pinakita ko sa inyo yung kanyang DIY na lutuan. Ayan, ang gamit niya lang po yan ay sanitizer gel. Tapos, naglagay po siya ng biscuit tins diyan. Tapos, yung takip ng maliit na jam jar, nilagyan niya po ng sanitizer gel diyan. Tapos, sinindihan. Ayan, mayroon siyang patungan diyan sa kanyang kettle. Ayan. Nag-improvise din si Briton, DIY din siya. So, pwede nyo magagamit po yung sanitizer gel, mga kaibigan, makapag-init na po kayo o makapagluto na po kayo ng inyong niluluto dyan. So, ayan, mayroon nagbigay po sa amin ng parsnip, mga kaibigan. Ang lalaki, mga kaibigan, masarap po to gawing roast parsnip for Sunday dinner. Hugasan lang yan, tapos balatan, tapos i-boil, tapos ayan, i-oven mo yan. Madali lang yan siya, masarap yan siya mga kaibigan, matamis-tamis, parang carrots din siya. So, ayan lang guys, thank you sa nagbigay sa aming parsnip for today. Si Briton, ayan, tayo na dyan. Nakagawa na si Briton ng kape dyan, yung green cups dyan mga kaibigan, laman ay kape yan. So, share lang kami kasi isang cup lang yung dalan niya. So, ayan mga kaibigan, hindi pa masyadong tidy at saka magulo pa yung aming greenhouse and also ang aming allotment. Hindi pa naman kami masyadong makapag direct plant talaga ng mga punla. So, yan lang po talaga yung kaganapan dito sa allotment. Wala ako masyadong ma-share sa inyo yung mga update mga kaibigan. Abangan nyo na lang mga kaibigan, mga April time. Kasi April time may mga may mga little content video dyan sa aming allotment. Maraming gagawin na raised bed dyan si Briton banda sa may apple tree. So, marami siyang itatanim na mga strawberry raised bed din na mga punla. And then, mga more potato. Ayan. So, ayan po, pinakita ko sa inyo yung garlic. Kung gaano kagaling si Briton magtanim ng garlic. Ayan, dinirect niya lang guys. First time niya lang din po talaga guys, honestly, nagtanim ng garlic. Ang gagawin ko yung mga kaibigan, i-separate ko bawat bulb ng garlic. Tapos, ay tatanim ko siya. Kalahati lang ng raised bed ang gagamitin ko kasi si Briton nag-sprinkle na po ng onion dyan sa raised bed na yan. Magkusang tutubo na lang yung seeds na yan. So, nagmamadali na po kami dyan ni Briton at also sa pagtatanim ng garlic cloves mga kaibigan. Hindi ko na pinakuhanan ng video kasi I made mistake na akala ko Monday ako return to work. I remember na today pala mga kaibigan. So ayan,
rush na si Inday Badiday nyo dyan sa pagtatanim ng garlic. So, ang ginawa ko, sineparate ko lang yung garlic bulbs, tapos yung garlic cloves, and then, tinanim na, tapos, pag na-cover na ng soil, ayan mga kaibigan, nilagyan ko na din siya ng dry leaves para ma-hibernating po siya, para still warm pa din yung soil mga kaibigan kahit malamig yung panahon. Tapos, nilagyan ko po ng wire mesh mga kaibigan sa itaas ng mga tinambakong dahon para hindi po siya ma-blown out yung mga dahon dyan. So ayan po guys, pauwi na kami ni Briton, doon siya sa kabilang dumaan. Maraming salamat sa panood mga kaibigan, lalo na po kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutan po mag-like, mag-share, mag-subscribe, at mag-comment, at mag-hit ng notification bell on para ma-notify po kayo sa aking bagong videos. God bless everyone and take care and keep safe. Thank you for watching ulit mga kaibigan. Ayan, pinakita ko sa inyo yung aming parsnip. Thank you, bye!